Sama-sama tayong magiging karakli. Inararo ng truck ang mga nakaparadang sasakyan sa loob ng isang compound sa Barangay San Roque sa Antipolo City. Nawalan umano ng preno ang truck. Ang driver ng truck nakatalon palabas. Hawak na siya ng mga pulis at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Tumanggi po siyang magbigay ng pahayag pero nangako umanong magbabayad ng danyos. Droga ang nakikita motibo ng mga otoridad sa walang habas na pamamaril sa isang freelance DJ sa Las Piñas. Arestado naman sa Rizal ang isang lalaking nakapatay umano ng kaibigan dahil sa hindi nabayarang upa. Saksi, si John Consulta. Magpapagusolina sana ang pick-up na ito sa Pamplona 1 sa Las Piñas City mag-aalas 10 kagabi nang huminto sa katapat na gasoline bay ang motorsiklong lulan ang dalawang lalaki. Bumaba ang back ride, lumapit sa pick-up at biglang mabilis na tumakas ang riding in tandem habang umabante ang pick-up at bumangga sa pader. Ayon sa mga pulis, inabot ng ilang minuto bago nila mapatay ang makina nito. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Bago yan, inabutan siya ng mga pulis na duguan at may hawak na sachet ng hinihinalang cocaine. Meron siyang hawak na sa sachet, suspectedly, maybe illegal drugs. Ilang sachet rin ng hinihinalang illegal na droga ang natagpuan sa kanyang bag. Malaki raw ang posibilidad na drug-related ang ugat ng pagpaslang sa biktima. Yun ang tinitingnan natin na maaaring galing sa bahay papunta rito hanggang siya ay sundan at abangan at pagbabaril. Blanco raw ang ina ng biktima sa kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Patuloy ang pagtugis sa riding in tandem. Sa Rizal naman natuntun ang suspect sa pagpatay sa isa pang lalaki sa Manila. 3 buwan na nakakalipas. Nung siya'y nalapitan, hinawakan na po siya agad. At nung nakapkapan nga, nakakuha pa kami sa kanyang posesyon ng isang patalim. Sa kalsadang ito, sa Sampaloc, nakuha ng CCTV noong Abril ang paglusob ng isang lalaki sa dati niyang kaibigan. Ang kanilang pagpapambuno na uwi sa pananaksak ng suspect. Pinalo niya ito ng portable speaker sa muka. Then after noon, nagkaroon sila ng pagbubuno at pinagsasaksak niya ito. Dinala ito sa ospital pero then on arrival ito. Ayon sa Manila Police, personal na alitan ang ugat ng pananaksak. Itong kaibigan niya, pinapaupa sa kanya yung isang lugar niya doon at hindi na ito makabayad. At dahil dito, nagkaroon siya ng sama ng loob dito at nung nakita niya nga ito sa harapan ng bahay, ay pinagsasaksak niya ito hanggang sa mamatay. Bukod sa kasong murder, may warrant din ang suspect sa kasong frustrated murder sa Quezon at isa pang warrant sa illegal possession of firearms sa Cavite. Todo tanggi ang suspect. Kayo po ba yung nalaksak? Hindi po, sir. Hindi kayo? Hindi po. Okay. Medyo kahawig ko po yung nasa viral. Oh. Yun lang po. Hawig niyo po yung nasa Viral po. CCTV? Apo. Nang ipakita na namin ang isa pang CCTV footage sa isang kalapit na tindahan, ilang oras bago nangyari ang pananaksak, kinumpirma niyang siya ang nasa video. Ako nga po yan. Doon na nagbago ang kanyang pahayag. Handa po akong tumulong sa kanila. Humingi nga po akong pasensya. Salamat po. Nahuli na po tumatay sa asawa ko. Nakakulong na sa Sampaloc Police Station ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Isang bangkay ang natagpuan sa Marikina River kaninang hapon at sa inisyal na pagsisiyasat, lumalabas na posibleng nalunod ang biktima. Saksi, si Rafi Tima. Nangingisda sa ilalim ng Marikina Bridge ang grupong ito ni Ting nang mapansin daw nilang isang tila taong nakadapa sa gitnang bahagi ng ilog sa mismong ilalim ng tulay pasado alas 13:30 kaninang hapon. Doon so may mga na yun. Yung kantong-kanto na may mga puno, dahon ng munyog. Ano yun, parang lumutang lang? Oo, lumutang lang siya, nakaganon. Agad daw nila itong itinawag sa mga otoridad na agad namang rumisponde sa lugar. Sa kuwang ito ng mga mangingisda, makikita ang sinagawang recovery operation ng Marikina City Rescue 161. Wala itong pangitaas at nakasuot ng shorts. Si Ding hindi na raw nagulat sa nakita. Sanay na kami makakita rito ng ganyan. tuwing may bagyo, wala ng ganyan. Ang Marikina PNP agad umanong nagpatawag ng mga investigador mula sa Eastern Police District Forensic Unit para tingnan ang bangkay.
nakita po nila na ito pong katawan ng ating victim is wala naman po mga external injuries na natamo po sa katawan. Initially po, ang talagang assessment po natin dito is drowning po talaga yung parang naging isang hit. Kahapon, may natagpuan ding umanong patay na lalaki dito sa Marikina River na wala ring suot pang itaas at naka-shorts. Pero sa ngayon, wala naman daw nakareport sa Marikina Police na nawawalang residente. Kaya po nananawagan nga po tayo ating mga kababayan, lalo na sa mga taga-taas po, kung meron po silang mga nawawalang mga kamag-anak na di umano, baka nung kasagsagan po ng malalakas na pag-ulan, ay makipag-ugnayan lamang po dito po sa ating himpilan sa Marikina City Police Station. Kumuha na raw ng DNA sample ang mga investigador sa mga natagpuang bangkay para mas maging madali silang makilala oras na may maghanap na kamag-anak. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development ng Las Piñas ang batang sinagip matapos mag-viral na may hawak na kutsilyo habang nasa kalsada. Ayon po sa DSWD, tutugunan nila ang pangunahing pangangailangan ng bata. Saksi, si Darlene Kai. Kuha ang viral video na ito sa panulukan ng Alabang Zapote Road at Diego Serra Avenue sa Las Piñas noong July 21. Nasa video ang isang batang may hawak na kutsilyo habang nasa kalsada. Sa isang punto, tumingin ang bata sa kumukuha ng video at nag-dirty finger pa. Ayon sa Las Piñas Police, ikinasa ng barangay ang rescue operation para masagip ang bata. Rescue ito ng barangay. So ngayon, nasa pangalagaan sila ng City Social Welfare and Development. Sa ngayon, kailangan na raw munang sumailalim sa full evaluation ng social worker ng LGU yung batang may hawak ng kutsilyo. Pagkatapos, ito-turn over siya sa shelter ng DSWD. Ang pamahalaan muna raw ang mangangalaga sa kanya. Ayon sa DSWD, agad nilang inalam ang background ng bata. When this went viral, nakipag-ugnayan na kami sa local government at nasa kanila na, even as we speak. Unfortunately, supposedly the mother of the minor is a drug dependent. So hindi niya talaga naaalagaan yung bata. Dagdag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, tutulungan nilang mabigyan ng pangunahing pangangailangan ng bata. Sa ngayong punto na to, walang kapasidad yung magulang, yung natitirang magulang na palakihin yung bata. So the state has to come in. We will make sure na ma-rehabilitate, maiayos bago natin siya ibalik sa komunidad nila. Pero nakalatag na yung plano para sa kanya. Nangako naman ng Las Piñas Police na paiigtingin ang police visibility sa lugar. Mas mahigpit din nilang ipatutupad ang curfew. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Hindi natubos dahil sa sobrang laki ng singil? Yan ang dahilan daw kung bakit hindi nakuha mula sa ipinasarang punerarya sa Maynila ang 2 bangkay. At isa po sa mga bangkay ang nakaburol na, pero binawi pa umano ng punerarya dahil hindi na kumpleto ng pamilya ang bayad. Saksi, si Mark Salazar. 2 sa 10 bangkay na nakumpiska sa ipinasarang Body and Light Funeral Services kahapon ang napangalanan na. Lumantad ang kwento kung paano sila namatay at nasa laula sa punerarya. Isa sa kanila si Leia Tongol, murder victim sa Malate, Maynila noong April 24. Hindi na natubos ng pamilya si Leia sa punerarya dahil hindi nila kaya ang 150,000 na sinisingil ng Body and Light. Nalulusong na sa formalin ang katawan ni Leia nang mabawi kahapon ng autoridad. Na-cremate na siya kagabi at na-turn over sa pamilya. Ang isa pang katawan, kinilalang si Renan Pornobi, murder victim din sa Ermita, Maynila noong April 25. Naiburol pa siya dahil nakapag-down ng kalahati ang pamilya sa punerarya. Pero nang hindi makakumpleto ng bayad, binawi ng punerarya ang bangkay ni Renan. Yung anak, pumunta. So sabi sa akin nung is kulang pa po ng 30,000. Nung babayaran nila, meron pa raw utang. Kano pa? Ang sabi, parang 30 plus pa raw. Kasi parang aabutin daw ng 85,000. Ibanalig daw yung patay sa kanila dahil nabasag yung salamin. Nung ibalik na yon, hindi na binalik sa... Hindi na na-release. Masama na rin ang estado ng bangkay ni Renan nang ilibing kanina sa Manila North Cemetery. Sa 10 bangkay na na-recover kahapon,
Dalawa yung napangalanan na at natuldukan na ang kanilang kwento. At pag ganun ang sitwasyon, binibigyan na ito ng libreng libing dito sa Manila North Cemetery. Yung 8 na wala pang pagkakakilanlan, hindi pa alam ang kwento, binibigyan ng otoridad ng hanggang 1 linggo pa ang kanilang mga pamilya na lumabas at i-claim ang mga katawan na nandito sa Manila North Cemetery. Kung meron kayong labi na naiwan sa body and lights, makipag-ugnayan lang po sa akin dito sa opisina ko sa Manila North Cemetery. Kasi nga po, para yung mahal nyo sa buhay, mabigyan natin ng maayos na pagbuburulan at paglilibingan. Isang pamilya pa kanina ang lumutang sa opisina ng Manila North Cemetery. Hinahanap ang bangkay ng kanilang ama na dinila nila sa naturang punerarya. Hiling nila huwag ng pangalanan ng kanilang patay. Nabigla sila sa balitang ipinasara na pala kahapon ang body and light at nakumpiska na mga bangkay na hawak nila. Bakit sinisingil pa rin sila ng body and light hanggang kanina? They were charging us 180,000 in order to release the body. They were in contact with us all the way from yesterday morning till today, Thursday morning. They're trying to charge us 180,000. Then we're telling them that we cannot afford that amount. Pero they'll try to get us to a little lower than 180. They went to 170, 160. Hanggang ngayon daw, nandun daw yung father ko. Tapos we're saying kukuha na lang kami ng ibang funeraria dahil for a cheaper amount. Sabi nila hindi daw nila i-release dahil daw naimbalsa mo na daw yung body. Ipinasilip na rin sa kanila ang 8 natitirang bangkay mula sa body and light. Hindi. Talaga wala talaga rito. Siguro, tingin ko nasama sa nailabas nila yun. Nakapaglabas talaga sila ng ano. Nakipag-ugnayan kanina sa Manila North Cemetery ang may-ari ng body and light para sabihing i-release na nila ang hinahanap na bangkay. Dinila po nila, hindi po sila naningil. Nandiyan na po yung bangkay. Ngayon, pinapaayos lang po natin para makita ng pamilya. Then papaklamit na po natin. Sagot po lahat ng City of Manila. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan. Pero decompose siya, hindi po siya tulad nung claim nila na inimbalsa mo ng maayos. So, ayun po. I can only assume kung siya nga po yun. I think that would be best para to lay him to rest na po. Any other procedures would just prolong things. Pag-uusapan din daw sa pamilya kung maghahabla sila laban sa body and light funeral services. Sinusubok pa namin kunin ang pahayag ng body and light. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Aabot po sa 200 kilo ng basura ang naaktuhang itinatapon sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila ng sasakyang mula umano sa bodega sa Valenzuela. Lumitensa naman si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, sabay giit na regular at mahigpit ang waste collection sa kanilang lungsod. Saksi si Marisol Abdurrahman. Tama nga namang basura mo, itapon mo. Pero paano kung ang basura na galing sa ibang lugar ay sa ibang lungsod itatapon? Gaya ng mga nahuli ng mga pulis at tauhan ng Solid Waste Management ng Manila LGU. Nasasakyang may kargang nasa 200 kilo ng basang karton at nagtapon ng basura sa Mel Lopez Boulevard. Batay sa kanilang investigasyon, mula ito sa isang pribadong bodega sa Valenzuela City. Hindi na magamit, so nagiging basura na siya. Dito nila tinatapon itong mga basura na galing sa bodega ng Valenzuela, dinala na naman nila dito sa area ng Kapulong. Nang makausap ng GMA Integrated News ang driver at nahinante ng sasakyan, sabi nila, bakit dito sa Manila? Bakit hindi kayo sa Valenzuela nagtapon kung taga doon naman kayo? Hindi na ako sinakokolekta doon, ma'am. Noong isang araw lang, isang sasakyan din ng basura mula sa ibang lungsod ang nahuli ng mga otoridad. Yun, nanggaling din sa Valenzuela. Mariin namang pinabulaanan ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang sinabi ng mga nahuli. Regular at mahigpit daw ang kanilang waste collection sa lungsod. Tinutukan namin ng waste collection. We operate our own transfer station also, no? So alam ko kung may daily report ako kung ilang tons ang nade-deliver sa ating transfer stations. Sila man daw ay may mga nahuli nagtatapon din ng mga basura galing sa ibang lugar. Tingin ko dyan mga kolorum yan na gusto magnegosyo, kumontrata doon sa mga pabrika, pero wala namang tatapunan. So bawal ho yan.
Kanina, isang trailer truck naman na galing port ng Maynila ang nahuli ring nagtatapon ng basura sa lugar. May nakaparada po na truck ng basura. Doon may nagpaalam naman po kami. Nagpaalam kayo? Pumayag naman po. Pumayag naman po. Tapos nung nagkahulihan na po, nung may DPS na dumating, tinatanggi na hindi kami nagpaalam. Hinuli ang mga naabutang nagtatapon ng basura at sinampahan ng reklamong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nakakulong sila sa Station 1 ng Manila Police. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kinumpirma ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na ang dalawa niyang kapatid ay dating naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Malaki raw ang maitutulong ng dalawa sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Emil Sumangi. Ang lalaking ito na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos, kapatid daw ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ayon sa Philippine National Police. Kapatid din daw ni Dondon ang isa sa dalawang lalaking nakuha ng ine-escortan ang nakaposas na missing sabongero na si Michael Bautista. Hawak na sila pareho ng PNP. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sila raw ang missing link sa kaso ayon sa PNP. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Nakakulong na si Jose Patidongan habang si Elikim Patidongan sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Ayon sa PNP, kailangan din kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Pagkumpirma ni Dondon, ang kapatid niya niyang si Elakim ang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Yung pag-utusan yung aking kapatid. Yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Dondon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga nahuli kam na bumitbit sa nawawalang sabongero na si Bautista. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Ayon kay Dondon, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong Ang mga kapatid na sina Jose at Elakim. Marami raw silang alam, kaya noong 2022 ay inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia at inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Wala pang payag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa raw ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon sa PNP, nahuli ang dalawa ng PNP CIDG noong si Police Brigadier General Romeo Macapas pa ang namumuno. Nilinaw ng PNP na hindi sinibak bilang CIDG Director si Macapas kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso.
Si Macapas umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na mailipat po siya sa region. Ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano dumating sa undisclosed location kung saan nagsama-sama ang mga kaanak na mga missing sa Bungero. Kasama si Don Don para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho doon sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magko-corroborate sa mga magiging statements ni Don Don Patidongan. Ang abogado naman ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, isa sa mga pulis na kinasuhan ng NAPOLCOM kaugnay sa missing sa Bungeros, itinanggi ang mga alegasyon ni Don Don Patidongan. Wala anyang legal na basihan ang mga alegasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Don Don Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Isa si Encarnacion sa mga kinasuhan ng NAPOLCOM ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampakan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Emilio Sumangil, ang inyong saksi. Arestado sa Taguig ang online seller ng text blast machine na ginagamit umano sa pangsascam. Galing umano ang mga makina sa mga nagsarang Pogo. Saksi, si Chino Gaston. 11 text blast machine ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa nasakoteng online seller sa Taguig. Ayon sa PNP, binibenta ng suspect ang mga makina nang walang certification o permit mula sa National Telecommunication Commission o NTC. Mulaan nila ito sa mga nagsarang Pogo operations. Wala po siyang authority to possess and sell this kind of devices. Ito ay nagagamit sa mga different scams, no? Sending text messages with different links kung saan inihikayat natin yung ating mga kababayan na mag-input ng kanilang mga personal data, different bank accounts and credit card. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Radio Control Law of the Philippines at Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Pati ang pag-aaral ng mga estudyante, apektado sa ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan, nalubog pa rin sa baha. May mga pamilya na sa evacuation center pa rin. Saksi, si Jamie Santos. Mahigit 1 linggo matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat, lubog pa rin ang Kalumpit sa baha. Ayon sa PDRRMO, ang sanhi, backflooding, na resulta ng huling pagdating ng tubig mula sa mga karatig bayan ng Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. So, kaya naman, for the past week na dumaan, medyo hila lang ang ulan actually kahapon lang o the other day. So, pero meron pa rin ulan ng Nueva Ecija at Tarlac. So, yung ulan sa kanila, ngayon palang umaalon yan. Dumadaloy dito sa Pampanga River. Dagdag pa ang high tide na umaabot sa higit 4 na metro. Hindi agad nakakaagos palabas ang tubig kaya baharin sa Hagonoy, Malolos at Bulacan. Pero ilang residente ang di pa rin lumilikas. Sobra pong taas ng high tide ngayon, di po gaya ng nakakaraan. Nakaraan po kasi pag nag-high tide halos kalsada lang. Ngayon po ang high tide, nasabayan pa po ng habagat. Napakataas na po, lubog taon na po. Patuloy naman ang pag-iikot ng mga lokal na pamahalaan upang maghatid ng tulong gaya ng relief goods. Dito sa Barangay San Miguel, hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Kaya kung makikita nyo po, ilan sa mga residente rito ang sumasakay sa bangka, makauwi lamang sa kanilang mga tahanan. Kalapit kasi nila ang Pampanga River.
ang 59 na pamilyang pumayag lumikas pansamantalang nasa evacuation centers. Hindi makauwi sa kanilang tahanan bagaman halos ilang araw nang walang pag-ulan. 2 linggo na pong walang trabaho asawa ko, tapos po, ayan tulad po niya, sama-sama kami. Nagkakasakit po sa loob yung mga bata, mga nilalagnat. Sana po matulungan po kami sa evacuation po. Apektado rin ang pag-aaral. Sa mga lugar na baha, nagsasagawa ng hybrid classes. Sa Doña Damiana de Leon Macam Elementary School, 80% ng classroom nila lubog. May mga paaralan na walang klase dahil sa kawalan ng internet connection. Ang karamihan, gumagamit ang kombinasyon ng online at modular setup. Umaasa sila na kung magtuloy-tuloy ang magandang panahon, posibleng humupa ang baha sa maraming lugar. Kasalukuyang naka-state of calamity ang lalawigan ng Bulacan para umano mabilis na nailalaan ang pondo para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nag-alboroto ang isa sa pinakamatataas na bulkan sa mundo na malapit sa epicenter ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. At sa Japan, isa ang patay habang lumilikas noong kasagsagan ng tsunami alert. Ating saksihan. Kasunod ng magnitude 8.8 na lindol na yumanig sa Far Eastern Russia at nagdulot ng tsunami warning sa iba't ibang bahagi ng Pacific region. Isang bulkan ang nagsimulang mag-alboroto sa Kamchatka Peninsula na malapit lang sa epicenter ng lindol. Ayon sa mga otoridad sa Russia, namataan ang pagdaloy ng lava at mga pagsabog mula sa Kryvchevskoy Volcano, isa sa pinakamataas na bulkan sa buong mundo. Inaasahan na ng mga eksperto ang pagsabog lalo't ilang linggo na raw puno ng lava ang crater at nagbubuga ng abo ang bulkan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Russia, karamihan ng mga Pilipino sa Russia nakabase sa Moscow. Wala raw Pilipino sa Kamchatka Peninsula kung saan pinakanaramdaman ang lindol. Sa Moscow po, kung saan karamihan ng ating mga overseas Filipinos ay nandito po sila, we are 4,200 miles away. Mula dun sa far east po ng Russia, it is 9 hours ahead of Moscow. Ang Pilipinas po is 5 hours ahead. Ang mas malapit, yung 30 Pilipinong nakabase sa coastal city na Vladivostok at ang nasa 6 hanggang 7 Pilipino na nasa isla ng Saklahin. Wala pong namatay, wala pong na serious physical injuries, at wala pong Pilipinong na-apekto. So sana po ay we'll get in touch dun sa mga 6 na mga Pilipino na sa records po namin ay nasa Sakhalin. Sa ngayon, ibinaba na ang tsunami advisory sa maraming lugar, gaya sa Hawaii, kung saan balik operasyon na rin ang mga flight. Nagbalik na rin sa beach ang mga turista roon. Sa Hawaii, umabot na sa mahigit 5 talampakan ang taas ng mga alon. Sa California, na nakaharap din sa Pasipiko, namata ng mga along kalahating metro ang taas. Sa Chile, naaabot sa mahigit 6,000 kilometro ang coastline na nakaharap sa Pacific Ocean. Nasa 1.4 million na tao ang pinalikas tungo sa mas mataas na lugar. Umabot sa mahigit 8 talampakan ang taas ng alon sa ilang lugar. Sa Japan, binawi ng tsunami alert, bagamat meron pa ring tsunami advisory. Isa ang patay matapos mahulog sa bangin ang minamaneho niyang sasakyan patungo sa evacuation center noong kasagsagan ng tsunami alert. 10 iba pa ang sugatan sa iba pang bahagi ng Japan. Meron ding mga na-heat stroke dahil sa matinding init sa evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Sinagot ng news publication na Daily Tribune na ang pahayag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na fake news ang kanilang ulat. Ayon sa Daily Tribune, pinaninindigan nila ang kanilang report kaugnay sa kongresistang nakuha ng nanood ng isabong habang nagbobotohan sa House Speakership noong Lunes. Ang tanong nila, nasaan ang fake news? May kinapabulaanan daw si Briones ng bagay na hindi naman nila inakusa. Hiling nila kay Briones i-review ang kanilang post. Pinalagan din nila ang pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong. Nauna nang sinabi ni Briones na hindi siya nag-iisabong nang makuhanan ng video. May mga natanggap siyang mensahe mula sa pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya
nakunan siya ng video nang hindi niya alam. Humingi rin siya ng paumanhin sa kamera at sa publiko dahil sa kontrobersya. 4 na senador ang nakapirma na sa draft resolution na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Mav Gonzales. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, 4 na senador na silang nakapirma noong Lunes. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Nirerespeto raw ng Senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chis Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni Hontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala pa raw usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Ibinahagi ng ilang Kapuso star ang kanilang paghahanda para sa GMA Gala 2025. At ipinakilala naman ang 3 bagong coach na bagong season ng The Voice Kids Philippines. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Hindi lang bagong talent ang mapapanood sa bagong season ng The Voice Kids Philippines. May bagong coaches din. 3 bagong coaches at mentors ang uupo. Isa rito si Gen Z singer-songwriter Zach Tabudlo na dati ring naging contestant sa The Voice Kids. It's very nostalgic and it throws me back talaga when I was young. Out of all the coaches that have gone in The Voice, I feel like I can be the one who can really justify the feelings of these kids and what they actually went through. For the first time, may uupong duo sa coaching panel. Sina Paolo and Miguel Guico ng Ben & Ben. Siyempre, isa lang yung button hindi naman dalawa. At paano kaya kung mangyayari kung napindot mo tapos ayaw ko pala? Eh di, pipindutin na rin para bumalik. Wala naman problema parang ganyan. Twin telepathy, talagang magagamit namin dito. Nagbabalik naman bilang coach sina Julian San Jose at Billy Crawford. Kahit na ngayon lang kami nagkatrabaho, parang nag-gel kami agad. Ako, madami din ako mga learnings at mga discovery sa bawat coach na nakakasama ko. It's a pleasure for me na kasama ko si Zach and Pao and Migs and also Jules as well. It's always I look forward to having,
new connections every time. Kwento ng coaches, in production na ang The Voice Kids Philippines at mapapanood na soon sa GMA Network. And speaking of preparations, naghahanda na ang Kapuso Stars para sa highly anticipated at star-studded gathering of the year, ang GMA Gala 2025. Gaya ng second Kapuso Big Placer ng PBB Celebrity Collab Edition na si Will Ashley. I'm very excited to show people yung susuotin ko po. Well, we made sure lang po talaga na it's simple pero elegante, kumbaga maganda po tignan talaga. Ang Kapuso couple na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo, sanggang dikit for real din sa kanilang preps. Pinaghandaan na namin siya. Oo. Sukat na rin namin. Ready na ring rumampa si Sparkle Artist at The Clash champion Jessica Villarubin. Socialize with other artists, also to meet other people, friends. So yun yung nilulook forward ko for Gala Night. Inspired naman si Ai de las Alas sa kanyang latest showbiz milestone. Looking forward ako kasi this is my 35th anniversary in show business. So, in connection doon, ganun ang damit ko. Si Kapuso Action Prince Ruru Madrid, feeling honored na nakasama siya sa isang mahalagang selebrasyon ng Kapuso Network. 75th year ng GMA. Siyempre, milestone to. Isang karangalan na napabilang po ako ngayon dito sa 75th anniversary ng GMA. And yeah, very excited. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Magandang balita po sa mga SSS pensioner. Makakatanggap po kayo ng dagdag pensyon mula po ngayong taon hanggang 2027. Sa ilalim ng Pension Reform Program, tataas ng 10% ang pensyon para sa retirement and disability pensioner. 5% naman ang dagdag para sa death or survivor pensioner. At mararamdaman ang unang bugso ng dagdag pensyon sa Setyembre ngayong taon. Sa parehong buwan naman sa 2026 at 2027, matatanggap ang ikalawa at ikatlong bugso ng dagdag pensyon. Ayon sa SSS, halos 4 na milyong pensioner ang makikinabang sa programa. Linaw rin ang ahensya na hindi ito magdudulot ng pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro. Mataas po ang tsansa maging bagyo ng low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong nakita sa layong 1,010 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok saglit sa PAR pero agad ding lalabas. May mga kumpol ng ulap din sa labas ng PAR sa silangan ng Mindanao. Sa ngayon, habagat pa rin ang naka-aapekto sa bansa na bahagyang humina na. Gayunpaman, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar bukas. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan. Posible rin ang ulan sa silangang bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Mindoro Provinces. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin ang rainfall advisories. Halos ganyan din ang panahon sa Visayas at may mga kalat-kalat na pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region, Northern Mindanao, Barm at Soc-Sargent. Animoy kulog at kidlat ang magdamag na airstrike ng Russia sa Kyiv, Ukraine. Ang kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, mahigit 300 drone at 8 missile ang pinakawalan ng Russia. Nawasak ang bahagi ng ilang residential building at kabilang sa 8 nasawi ang 6 na taong gulang na batang lalaki at ang kanyang ina. Marami ang nasugatan at nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga debris para sa iba pang nakaligtas. Nito mga nakaraang buwan ay pinaigting ng Russia ang mga pag-atake sa Ukraine. At nitong linggo lang, sinabi ni US President Donald Trump na magpapataw sila ng mga taripa at iba pang hakbang laban sa Russia kung hindi sila kikilos para sa pagtatapos ng sigalot. Happy Barbie Day! May pa-birthday surprise ang cast ng GMA Prime series na Beauty Empire para kay Noreen na ginagampanan ni Barbie Forteza. Isa pang regalo kay Barbie ang kabi-kabilang block screening para sa pinagbibidahang pelikula na GMA Pictures at GMA Public Affairs na P77. Isa rito hinost ng kanyang bestie at Beauty Empire co-star na si Kylene Alcantara na may pa-cake rin para sa kanyang kumare. Ang isa pang block screening
Kinost naman ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez kasama sina Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle stars. Happy birthday, Barbie! At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.